kaugnay mga kasama sa presyo ng produktong petrolyo. Direktor, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Rod. Magandang umaga po sa lahat. Bad news na naman, no? Kasing sama ng panahon natin. Sing sama ng panahon sumasabay din sa sama ng loob ng taong bayan. Nga po, Dito nga sa nakakalungkot. Nakakalungkot, ma'am. Pero, well, may pag-asa pa rin yan. Di po ba, ma'am? Po, tama po kayo. Huwag tayong mawala ng... May nagagamit tayong produktong petrolyo. Oo. At least kahit papano, ganito man ang sitwasyon ng produktong petrolyo, ang mga Pilipino nakakabangon pa rin. Tama, Opo. Sir Rod. So magkano naman, ma'am, ang itataas sa susunod na linggo itong mga produktong petrolyo? Kasi po sa 4 na araw na monitoring natin sa Mina Plus Singapore at saka yung estimate ng relevant expenses. So ang estimated adjustment po sa gasoline, more or less po increase ng 1 peso. Sa diesel naman po, more or less increase ng 1 peso and 40 centavos. Mhm. At sa kerosene naman po, more or less increase po ng 80 centavos per liter. Malaki-laki din pala, no? Opo, kasi dahil pa rin po yung sa geopolitical conflict. In fact, ang isang reason po nung Tuesday, tumaas po ng $1 ang petroleum product after Opo. nag-impose itong si US ng sanction na ang tinarget niya po yung oil revenue stream ng Iran. So isang kadahilanan po to. Tapos si Saudi Aramco po tsaka yung Iraq State Oil Marketer na tinatawag nilang SOMO, tinigil naman po nila yung pag-export sa India, particularly doon sa Nayara Refinery na isa sa malaking naman po natin consumer si India na under EU sanction daw po. And then lastly po, nag-intensify po yung airstrike sa Russia and Ukraine. Really geopolitical po talaga. Opo. Ma'am Romero, no, Director, kasi nasa bear month na tayo. Ano po yung projection niyo itong mga darating na buwan? Tuloy-tuloy ho ba ang pagtaas, yung pagsipa ng presyo? Kasi mataas yung demand pag ganito mga buwan po. Tama kayo. Historically kayo talaga, sir, tumataas ang demand ng mga bear months. Kasi isa sa mga gamit po ng petroleum product as heating fuel. So for those areas na malamig, so ginagamit po itong pampainit. Second po, yung pagtaas ng demand dahil nga mga bear months, minsan holiday pa, di po ba madaing yung mga biyahe at the same time yung daing mga holidays na ginagamitan ng petroleum product. Oo. Pero, baka lalagpas pa ng piso, wag naman sana. O ganito na ho, yung estimate po ngayon dyan, kasama na po yung mga relevant expenses na tawag ng premium ng oil companies. But at the same time po, yun nga, may isa pang trading, although hindi po natin masiguro kung tataas pa siya o bababa, at nabawasan sana itong estimated increase na to kung pababa ang trading for Friday. Pero sabi ko nga po, napaka-volatile ng presyuhan talaga ng petroleum products sa international oil market. Kasi hindi naman yung mga lingering factors naman po na humahatak pababa, nandyan pa rin po. Di po ba, nasabi ng OPEC Plus member countries na mag-i-increase sila ng produksyon ng September. So, hahatak yun para bumaba ang presyo kasi dadami yung supply despite may mga threat or disruption. Oo. Pero sabi nyo nga pag ganito mga buwan nasa bear months kasi mataas yung demand. Opo. Kaya dapat mo madaing supply. Oo nga. Sana nga, no? Opo. Pero mayroon pa rin bang mga kumpanya ng ng produktong petrolyo dito sa atin, yung mga gasolinahan, na tuloy-tuloy yung pagbibigay nila ng diskwento, ma'am? Opo, Sir Rod. Opo. Nakapost po siya sa DOE webpage, yung mga freebies, promos na ino-offer ng iba-ibang oil companies. Opo. Tama po kayo. Despite na mataas ang presyo sa international oil market, kung mapapansin po natin sa ground o sa mga gas station, meron pa rin po mga gas station na nagbibigay ng mga freebies or kaya part ng kanilang marketing strategy or corporate social responsibility. Ayun. So, pwede silang pumunta sa inyo pong website para makita
kung sino-sino itong mga gasolinahan na nag-offer ng promo. Master Rod, nakapost po yun. Yung Nakapost halimbawa, yan. may ganitong session, makikita po nila kung ano-ano yung mga freebies o programs nila na ino-offer sa iba't ibang customer nila. Mm-mm. Okay. Kasi 'di ba piso, mahigit piso yung dagdag sa iba't ibang mga produktong petrolyo dito sa mga nagbibigay ng diskwento. Ano kadalasan, ma'am? Talagang bawas sa presyo sa kanilang mga produkto? Di ba minsan makikita niyo po kapag members ganitong ayoko magbanggit ng mga yung mga wholesale na supermarket, ang laki po, nakakagulat nakakapagbigay sila ng ganong diskwento. Oo. Kasi yun nga ba, yung iba po, marketing strategy nila para makakuha ng market. No. Magtataka ka, no? Nagagawa nila yon yung mga ganong klaseng mga promo. Samantala, di ba, sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo sa sa world market. O palagi, di ba, sir? Tsaka yun nga, sabi natin, yung talagang mga responsible na mga business sector, alam nila yung dahil hindi naman po, like for instance, may mga gas station na hindi naman retailing lang yung business, na meron din sila sa bulk, at the same time, yung mga tinatawag po nilang locator, di po ba, Oo. mga gas station natin, nag-improve na rin. Oo, Hindi lang opo. basta siya gasolinahan, may locator siya ng mga food chains, yung gano'n. So marami na, integrated na rin po yung mga business nila, siguro. That's one of the reasons. Kaya nakakagawa sila ng ganitong klase mga pag-imig. At least malaking tulong na rin yan Lalo na higit sa mga motorista. Kung malapit sila dyan sa area na yan na kung saan itong isang gasolinahan nagbibigay ng promo, diswerte sila. Na po, di po ba? Kaya sa madalas natin sabihin, Sir Rod, power of choice. Meron tayong karapatan or meron tayong pwede tayong tumingin ng kung saan tayo makakamura. Correct. Alright. Director, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mas po, magandang umaga po muli. Thank you very much, Assistant Director Rodela Romero ng DOE OIMB. Mga kasama update sa oil price adjust mahigit piso, no? Halos karamihan sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito po ay ipapatupad sa susunod na linggo na naman. Kaya sabi nga ni Director Romero, mas tataas pa po ito dahil nasa bare months na po tayo. Mataas din ang demand. Ang dami pong mga kumukonsumo dyan ng mga produktong petrolyo. So, sigurado, meron pa ho tayong makikita na tuloy-tuloy yung pagtaas ng mga produktong petrolyo. So, ang sad news, wala ho tayong maririnig na pagbaba. Sana mas tumaas daw yung yung supply para ma-meet niya yung demand at hindi ganoon kataas yung epekto mga kasama sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kasi kung maraming supply at tumaas yung demand, so magiging balanse po yan May pagtaas man siguro pero hindi ganoon kalaki. Pero kung mababa ang supply at mataas yung demand, abay sigurado po yan. Hindi lang yung presyo ng produktong petrolyo makikita natin na may pagsipa, kung hindi maging ang iba pang mga Christmas, anong tawag nila doon? Yung mga talagang ginagamit pang Christmas. Sumisipa din yan yung presyo. Sumasabay din. Ang dahilan nila, ngayon lang yun kasi mataas din yung demand, ng daming mga bumibili. Pero meron na rin pong dyan, epekto ng pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo. So anyway, 14 minutos makalipas po ang alas 8 ng magandang umaga. Tayo ho'y magbabalik makalipas lamang ang ilang patalastas. Ito pa rin ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino, sa pangalan ng ating Tito Alch, ang birador ng masa sa Straight to the Point. Straight to the point. Straight to the point with Aljo Bendijo dito sa DCXL News 558 kHz RMN Manila.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.